Hello! Samahan niyo ako for today's ganap. Good morning people! Good morning everyone! Mga bandang 2:00 na pala ito ng hapon. Dahil may bago akong nilabhan, kaya kinuha ko muna itong aking sinampay nung nakaraan. Paulit-ulit lang talaga itong mga gawaing nanay. Naglalaba, nagsasampay, naglilinis, nagluluto, nagtutupi, nag-aasikaso sa mga bata at pati na rin sa buong bahay. Pero kahit ganito, kahit paulit-ulit yung pangyayari, at least nakakasama ko ang mga bata sa paglaki nila. Pagkatapos kong makuha itong aking mga sinampay, ay pinasok ko na agad ito sa loob para makasampay na ng panibagong nilabhan. 12:00 na kasi ng tanghali nagigising yung bunso ko. Pagkagising niya ay nililiguan ko agad siya at pinapakain. Pagkatapos ng ganong routine ay pinapatulog ko na agad siya. Kapag nakatulog na yung bunso ko ay saka pa lang ako makakakilos ng aking mga gawaing bahay. Fast forward, kinagabihan ay eto na naman ang mga senaryo ng mga nanay. Bago pala ako makaluto dyan ay ininit ko muna itong pagkain ng bunso ko. Pagkatapos ay ginayat ko na itong aking lulutuin. Bale, paminsan-minsan lang kami nakakasaing ng gabi kasi madami naman yung niluluto ng asawa ko sa umagahan. Ang iniintindi ko na lang paggabi ay yung uulamin namin. Saka lang ako nagsasaing kapag naubusan ng kanin. Pagkatapos kong hiwain yung gulay na sayote, ay nagsimula na agad akong magluto. Ito palang ulam namin for tonight. Sayote na nilagyan ng corned beef. Nasubukan nyo na ba ang ganitong ulam? Ang sarap nito at ang dali pang lutuin. Pagkatapos kong magisa itong corned beef, ay nilagyan ko lang ito ng pampalasa na pamintang durog. Hinalo-halo ko muna, saka ko nilagay itong gulay na sayote. Naglagay pala ako dito ng konting tubig at konting asin, pero hindi ko na napakita yung paglagay ko ng asin. Tapos pinakuluan ng saglit at luto na. O diba, ang bilis lang nito i-prepare, kaya subukan nyo na mga nanay. At habang nagluluto ako ay nag-prepare na pala yung aking panganay ng mga plato ng kanyang mga kapatid. Ibali, nilagyan lang ito ng kanin at inantay na lang na maluto itong gulay na niluto ko. Pagkaluto ay nilagyan ko na agad ito ng ulam para makakain na agad sila. Bago ko pala pinakain yung aking bunso ay kumain na muna ako saglit. Pagkatapos namin kumain lahat ay maya-maya pinatulog ko na agad itong aking bunso. Ito pala yung pangatlo kong anak. Napakakulit nito, palagi niyang kalaro yung mga pusa. Minsan niyayakap niya ito, minsan naman hinahabol niya ng walis kasi papaluin niya, kahit wala namang kasalanan. Hindi ko alam dito kung laban niya mga pusa o kaaway niya kasi palagi niya itong kasama eh. Wala talaga akong planong magtupi ngayon. Napasarap kasing tulog ng bunso ko kaya napagpasyahan kong magtupi na kasi lang. Nagtutupi lang ako usually pag nandyan yung mister ko, yung may magbabantay sa bunso ko. Pero ito na nga, sa kalagitnaan nga ng pagtutupi ko ay nagising na nga siya. Ang naisip ko na lang dito na paraan para hindi siya umiyak ay pinanood ko na lang siya ng Miss Rachel. Tapos pinalaro-laro ko sa kapatid niya, sa ate niya, para hindi siya umiyak. Effective naman, kahit paminsan-minsan nagmumuryot, at least natapos ako. Kaya nga lang natagalan, pero okay lang. At least natapos, diba? Napakadami talagang trabaho ng mga nanay. Lalo na pag madami kang anak, nako, wala ka talagang pahinga. Sa labahin mo palang na halos hindi ka na mawalan. Hanggang sa tupiin na halos umabot na sa kisame sa dami. Pagkatapos kong magtupi ay inalagay ko na agad ito lahat sa Durabox. Nagwales at nagligpit ng kaunti. Ito lang muna ang masishare ko for today. Thank you for watching. God bless. Love you all. Mwah!